Posibleng pumasok na mamayang gabi or bukas na madaling araw itong sentro ng bagyo o super typhoon na tatawaging Inday, mga kababayan. Ngayon sa forecast in advance na atin nakikita, ito po'y sa ating gabi na mamaya. Okay, makikita natin halos sa pagitan na po ng boundary, pero mas inaasahang papasok po siya pagitan po ng alas 2 na madaling araw bukas, araw po ng Miyerkules, mga kababayan. Pero yan kasing senaryo ay maaaring po magkaroon ng development habang tumatakbo itong bagyo na maaaring mas bumilis. Kapag mas bumilis, mas maagang papasok ng ating boundary, mga kababayan. At inaasahan sa pagpasok po nito ng mga kababayan ay maaari na rin pong may mga lugar na itaas sa signal number, especially sa bahagi ng Batanes, Calayan, bahagi ng Northern Luzon kung saan malapit ito pong sentro ng bagyo, mga kababayan. Yan ang ating pinapakita ng mga kabayan. Dito yung itsura, ayon po sa Pag-asa, halos pabago-bago pa sa ngayon yung kanya pong lakas. Kahapon ay umabot na ho sa 215 kilometers per hour. Malapit sa gitna ang kanya pong lakas at ngayong umaga naman ay bumaba into 195 kilometers per hour na lang. Pero kung ating titignan, simula ngayon pong gabi o ngayon pong umaga, ito yung itsura. And then, makikita natin pagdating bukas, mas inaasahan natin na mas lalakas pa po ito. So, ibig sabihin, tataas pa yan. And habang binabaybay, sa araw po ng Huwebes, yan pa yung itsura. So, lumalakas ng lumalakas. At kasabay niyan, ang paghatak naman nito pong habagat, mga kagweta. And then, inaasahan po natin sa senaryo muli, ito pa rin po yung inaasahan po, mga great, no, sa part pali ng ating pong Batanes sa taas na bahagi. Pero in-expect natin na may experience po dyan yung malakas na hangin, especially sa Batanes area, Itbayat, bahagi ng ating Calayan Island. So ang parte po ng ating Northern Luzon sa pagitan po ng Huwebes at Biyernes, mag-create malaking bahagi ng ating bansa ang makaranas ng mga pag-ulan, mga kababayan. Via satellite, ito po ang itsurang ating po nakikita. So malay pa po yung sentro, pero makita natin na malawak na yung kumpol ng Kalapan. At dito, kung inyo po mapapansin, yung pong kumpol ng Kalapan na yan, dulot po no, ng buntot na bahagi. Ito na po yung paghila dito sa habagat. Kaya kung ating mapapansin, maaari pong mamayang gabi o mamayang hapon, yung ilang part ng ating Mindanao ay maka-experience na po ng mga kumpol ng Kalapan, mga kabayan na maaaring magdala ng pag-ulan. So inasa natin na posibleng simulan na ngayon pong araw ng mga kabayan ng paghila sa habagat habang kapalapit itong sentro po ng bagyo, mga kabayan. So yun po yung mga kumpol ng Kalapan na hinihila nito pong super typhoon, mga kabayan. Sa ngayon, malaking bahagi pa rin ng ating bansa, maganda ang panahon at napakaaliwalas pa. No, makikita natin may bahagyang kumpol lamang sa part ng Rojas, bahagi ng ating Bogo, pero maninipis lamang po yan, mga kagwait. Kaya sa ating mga kabayan, sa ngayon pala maghanda na, especially sa bahagi ng Mindanao, na una maka-experience ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Inaasahan po natin na ngayong gabi, bukas ng umaga, and then ang part din po ng Bisaya sa bahagi ng Samar, part ng Bicol sa Huwebes, at pagdating ng Huwebes ng tanghali, halos malaking bahagi na ng bansa makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan po yung medyo mas delikado ngayon, yung mga pag-ulan na maaaring magdala ng pagbaha or landslide.